sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, inaanyayahan po ang lahat na sumagot ng batas. Naka-display po ang mga sagot sa mga monitor screen. Ito po ay ating ipinagdiriwang sa misang ito ang simbang gabi ang ika-4 na araw. Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ika-4 na araw ng ating simbang gabi. Patuloy tayo inaanyayahan ng ating Panginoon na lumalim sa ating buhay espiritual, sa ating paglapit, sa ating paghihintay sa kanyang pagdating, tayo ay maging matiyaga. Ating isama sa ating mga panalangin ang mga naapektuhan ng malakas na ulan ngayong araw na ito. Manawa ang pagpapala at gabay ng Panginoon ay kanilang maramdaman. At sa pasimula ng pagdiriwang na ito, pagsisihan at aminin muna natin ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Ihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luma ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryo nito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-uulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ang ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papupulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga ni siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuni sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat maog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaulighalian ng mga saserdote, siya ang nahiram na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ng mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng gamba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinitlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y
nanatiling pipig. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ika-4 na araw ng simbang gabi. Medyo maaga tayo nagsimula, no? Kasi nga po ay sinasabi na baka daw umulan ng mga bandang alas 10. Ayan, medyo may heavy rain. No? Yan po ay balita. So, kailangan lang natin para po ang bawat isa ay makauwi ng mas maaga at hindi abutan sa daan ng malakas na ulan. So, hopefully, hindi naman talaga tumulor. At napakaganda po ng ating pagbasa ngayon ng ating Ebanghelyo tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Isang pinakamahirap na gawin sa buhay ng tao ay ang maghintay tayo. Naranasan niyo na ba maghintay tapos hindi dumating? Diba? Napakahirap. Maraming meron eh. Ayan. Naghihintay ka, hindi naman darating. At alam natin na maraming nakakaranas nito. Nabubuhay tayo kasi sa isang mundong sanay sa mga instant. Ayaw natin naghihintay, kaya kami mga instant food. Dahil mga pagkain sa labas, instant, di ba? Mga pagkain, instant na mga bagay na gusto natin makuha. O order lang, pipindutin mo lang sa cellphone, no? Yan, kinabukasan, sa susunod na araw, darating na. Hindi tayo marunong maghintay. Ngunit, mga minamahal na kapatid, pinapaalalahanan tayo. Ang pagdating ng Diyos ay may mahalagang katotohanan ipinapakita sa atin na dapat natin malaman na yung panahon, yung oras ng Diyos ay kakaiba sa oras na meron tayo. Kaya nga, God's timing, sabi nga, is always a perfect timing. Never early, never late. Kailangan ito ng pagtitiyaga. Dahil hindi natin alam. Kailangan ito ng pananampalataya. Ngunit, sa paghihintay natin, laging sulit. Pag ang hinihintay natin ay ang ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nakilala natin si Zacarias at si Elizabeth, mag-asawa. Sila ay mabubuti, matuwid na tao, sabi nga sa Ebanghelyo, tapat sa mga utos ng Diyos. Ngunit, may mabigat silang dinadala sa kanilang puso. At ano ito? Wala silang anak. At sila'y kapwa may edad na. Medyo matanda na o talagang matanda na, sabi nga. Marami na silang taon na nananalangin. Siguro nung bago pa silang kasal, bata-bata pa sila, ipinagdarasal na nila na magkaroon sila ng anak. Subalit, natagalan bago ito nangyari. Pero tatandaan natin, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi nakakalimot. Nang magpakita ang anghel kay Zacarias, malinaw yung mensahe ng anghel sa kanya. Ang sabi doon sa Ebanghelyo, narinig ang iyong panalangin. Narinig ng Diyos ang iyong dasal.
At ganito rin yung sinasabi sa atin, naririnig ng Diyos ang ating mga dasal, ang ating dalangin. Siguro meron tayong kanya-kanyang mga hinihingi sa Diyos ngayong panahon na ito ng simbang gabi. Kaya gusto natin makumpleto. Yung iba, baka dumating na. Meron na ba na yung inyong hinihingi sa Diyos ay binigay na? Pang-apat na araw pa lamang, pangalawang araw pa lamang. Pero huwag tayong tumigil doon dahil naibigay na ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, kung hindi narinig pa ng Diyos yung ating mga dalangin, patuloy tayo na tumawag sa Kanya. Sapagkat dinirinig ng Diyos ang bawat panalangin, kahit yung matagal nang ibinulong, kahit yung mga may kasama pang luha, no? Na pag tayo ay lumulod pa, nakaluhod, papunta sa harapan, no? Pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin na ito. Kaya nga mga kapatid, minsan, iniisip natin kung minsan siguro natahimik ang Diyos dahil wala siyang pakialam. Ngunit madalas, tahimik ang Diyos dahil siya ay kumikilos. Dahil ganun kumilos ang Diyos, tahimik. Ang inaakala natin parang hindi niya binibigay, mga nadidelay na mga dasal natin sa buhay, ay parang ito'y paghahanda ng mas magandang plano ng Diyos na ibibigay sa atin. Si Zacarias sa Ebanghelyo, nag-alinlangan. Tinanong niya, paano ko malalaman ito? At dahil sa kanyang pag-aalinlangan, pansamantala siyang nawalan ng tinig. Kaya nga ipinapaalaala nito sa atin na ang paghihintay ay hindi laging madalian. Kahit ang mga taong may pananampalataya katulad ni Zacarias at ni Elizabeth ay nahihirapan din. Kahit ang mabubuting tao ay nagtatanong sa Diyos. At ngayon man, sa kabila ng kahinaan ni Zacarias, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang katotohanan that when we ask the Lord, not because we are worthy, not because we are good, but because God is good. Humihingi tayo sa Diyos, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, hindi dahil tayo ay mabuti, tayo ay naglilingkod sa Kanya. Hindi. Ito ay dahil mabuti ang Diyos. Hindi nagdalang tao si Elizabeth dahil karapat-dapat siya kaysa sa iba. Hindi tinanggap ni Zacarias ang pangako dahil siya ay perpekto. Tinanggap nila ang biyaya ng Diyos dahil ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay, sa ating pagsisimbang gabi, marami sa atin ang may mga dalang panalangin sa ating mga puso. Mga panalangin para sa kagalingan marahil ng ating karamdaman. Mga panalangin para sa ating hanap buhay na ginagawa. Panalangin para sa ating pamilya. Panalangin para sa kapayapaan. Mga panalangin na matagal na natin dinadala. Na marahil ilang taon na tayo nagsisimbang gabi, kasama pa rin ito sa ating mga panalangin. Ngayong gabi, mga minamahal na kapatid, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Huwag panghinaan ng loob. Huwag tumigil sa pagtitiwala. Huwag sumuko sa pag-asa. Kung tila nahuhuli ang Diyos, magtiwala tayong totoo. Hindi siya kailanman nahuhuli. Kung tila tahimik ang Diyos, magtiwala tayo. Hindi siya kailanman mawawala.
ngayong panahon na ito na tayo ay nasa panahon pa rin ng Adbyento, tulad ni Zacarias at Elizabeth, tayo ay inaanyayahan maghintay. Huwag tayong maiinip. Maghintay ng may pananampalataya. Maghintay ng may pag-asa. Huwag tayong maghinanakit kung di agad natutupad ang hinihingi natin sa Diyos. Maghintay tayo lagi. Pag-asa ang nandyan. Sapagkat kapag dumating ang sagot ng Diyos, matutuklasan natin ang katotohanan ito na sulit ang paghihintay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, tayo ay muli inaanyayahan ng Diyos. Magtiwala ng may pag-asa at pananampalataya. At nawa sa ating patuloy na pagsisimbang gabi, matapos natin ito at masabi natin sulit ang paghihintay sa Mesiyas. Amen. Lumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Manalangin tayo, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy na ba maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao? Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ang anak na kanilang pinananabikang alugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid namin yumaon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang saglit ng katahimikan, taas natin sa ating Panginoon ang ating personal na kahilingan, pero din ang lahat ng mga may intensyon sa mga simbang gabi nito. Ama, patuloy mo nawa ang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin nawa'y magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sukod mo lahat.
sambahayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na itinutulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya.
tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naninglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanantikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan
ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ng inandiyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat na magpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na lamang ang kailangan na.
Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan namin tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manlulukos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpong muna po ang lahat para sa mga announcements po natin. Ang registration for our Marian Pilgrimage ay still ongoing simula May 24 to 30, 2026. For more details, you may check our FB page or contact SISPAM. Advance announcements, search for Batang Santo Niño open for boys ages 5 to 7 years old. For more details, please contact SISPAM. Ang PhilCom po ay nananawagan sa lahat ng lehitimong mga taga-Cebu or grupo na gusto mag-perform sa Cebu Dance sa January sa mismong selebrasyon po natin ng Fiesta. Makipag-ugnayan po kay SISPAM. Magkakaroon po tayo ulit ng mass wedding na gaganapin sa Oktubre. Ang mga nais pong tumanggap ng sakramento ng kasal na nagsasama ng matagal ay maaaring makipag-ugnayan, magpalista. Hanapin lang po si Sis Roda o si Sis Janet. Sa simbang gabi, mas intention po natin kung walang po kayo ng sobre from our volunteers po at isulat yung text sa yung date kung kailan. Ilang araw pa po tayo para makipos po yung mga mass intentions at ating makisama sa mga panalangin. Hiningi po namin ang kooperasyon ng lahat para sa maayos at ayuting na nobena ng ating ginagawa. Sundin po natin yung ating mga church volunteers. Ano po, hanggang maaari. Sila po yung nagtsatsaga na dumating hanggang maaari, dumating ng mas maaga sa atin para maayos po yung ating pagpila. No? At nang hindi po tayo, kumbaga parang yung nalamangan, dahil gusto lahat dito sa altar, dito sa main church. Ang biyaya po ng Diyos, kahit nandun tayo sa baba, kahit sa classroom, same yung Blessed Sacrament, same yung katawan at puso ni Cristo na tinatanggap po natin. Ang mahalaga ay yung ating devotion, yung ating pananampalataya at yung ating pananalangin. Yun po ang mahalaga. Kahit nasaan lugar tayo dito sa loob na puwang simbahan, mahalaga yung ating panalangin. Diba? Sa Dubai nga, ilang libo, nandun sila sa football field, nakaupo. Kahit napakalayo nila sa altar, ang biyaya ng Diyos para sa lahat po ang mahalaga yung ating pananampalataya. Ganun din po, sa 21 po, December 21, paalaala, wala po tayong misa ng alas 12:15 ng tanghali. Ang mga nagnais po mag-offer sa loob ng misa at ang lumakad mo sa gitna po ay pwede ibigay sa ating mga volunteers sa basket. Pwede niyong ibulog doon. At yung mga volunteers po natin ang mag-offer. So maraming salamat po sa mga nag-offer. And hopefully po, sabi nga, kahit na gaano kaliit yung ating binibigay, isang pirasong sabon, kung sama-sama po yan, pag pinadala natin, napakarami po mga tutulungan. So muli maraming salamat po. At bago po tayong malis, siguraduhin pong malinis ang ating mga upuan. Dalhin po natin yung ating mga basura. Ito po ay simbahan. Hindi po ito restaurant. Ayan, bakit pakiremind lang po kasi na sasabihan po tayo na yung simbahan po, pag umalis tayo, natapos ang misa natin, yung ating kahit sa mga classroom po, at kung nasaan kayo, ay linisin po natin. Yung mga pagkain sa mga bata, yung maaari ay ayusin po natin para hindi maging makalat. Ala-ala po ito, bilang yung ama. So, para tayo po ay tuloy-tuloy pa rin ang ating privilege. Privilege po natin ito na binibigay sa atin ng parokya. Sana huwag natin sirahin ito. Sana po ay gamitin natin ng ayos. Sa paalaala,
Sa tuwing pumapasok po tayo ng simbahan, pagka pinapasok na po tayo ng mga volunteers, huwag na po tayo masyadong maingay. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ibang kumpisal. May nagpapakumpisal pa rin po dito na hanggang 8 o'clock po talaga yung kumpisal. Dahil medyo maingay na po. Kaya yung mga ibang pare, lumalabas at pati yung mga nagkukumpisal ng mga tao. So, pwede po natin pumasok, umila, yung istoryahan, yung kwentuhan natin pagkatapos na po namin sa pagpauwi na tayo, pag nasa bahay. So, kung nakita niyo yung kakilala niyo, hi niyo na, kaway na lang, huwag na magkamayan, mag-hug dito sa Yan. So, pwede pong i-less na po natin yung gano'n. Para tahimik po tayo na makapagsimulan ng ating mga pagdiriwang. So, muli, maraming salamat po. Kahit na ganyan yung panahon, tayo ay nagkatipon-tipon sa gabi nito. Tayo po ay napalad na ituloy pa rin natin ang ating pagsasyam sa ating simbang gabi. So sana po ay panalangin natin na hindi na lumala yung pag-uulan na ito. Alam natin nakakatakot pag-uulan dito. So sana po ay ating pagdasal pa. Ulit, maraming salamat sa mga volunteers natin at tsatsaga, pati sa mga English volunteers natin. Maraming salamat sa kanila. Sa lahat ng mga nag-serve sa gabi nito at nag-alay. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagbumasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon, at hinihintay natin bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Patatagin naman niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ang nagpimpalang buhay na di matatapos kapag siya dumating ng may kadakilaang lubos, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, umayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.